Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pera, isa yan sa mga pangangailangan nating mga tao para mabuhay. Halos lahat tayo ay nagsusumikap na magtrabaho o gumawa ng paraan upang kumita ng pera. Ginagawa natin ito upang makasurvive at maibigay ang pansarili nating pangangailangan at pati na rin ang mga mahal natin sa buhay. Ano nga ba ang kayang gawin ng isang tao para lamang kumita? Sapat bang dahilan ang kanyang pangangailangan para gumawa siya ng isang bagay na sa tingin ng iba ay mali at immoral? Dear Papa Dudut, naniniwala ako na lahat tayo ay may mga bagay na pinagsisisihan. Isa na ako sa mga taong yon. Madalas kong tanungin ang sarili ko kung bakit ko ginawa yon. Itago mo na lamang ako sa pangalan na Ara. 29 years old kung ikukumpara ko ang buhay namin ng pamilya ko. Noong bata pa ako sa ngayon ay masasabi ko na malayong malayo. Noon kasi maayos ang aming buhay. Magandang trabaho ng tatay ko. Naibibigay niya ang lahat ng pangangailangan namin at sobra-sobra pa nga kung minsan. Mas malaki ang baon kong pera kumpara sa mga kaklase ko. Palagi akong nakakasama sa field trip. Pero nang malulong sa sugal at pambababae ang tatay ko, ay minalas na kami. Napabayaan niya ang trabaho niya at unti-unti kaming nalubog sa utang. Halos hindi na nga lumalabas noon ng bahay ang nanay ko sa takot na makita siya ng mga inutangan niya at singilin siya. Mula sa itaas ay bumagsak kami ng buong pamilya ko. Nasa college na ako noon at kinakailangan kong tumigil kasi hindi na nila ako kayang pag-aralin. Pumasok na ako sa trabaho para kahit papaano ay makatulong. Panganay kasi ako sa 4 na magkakapatid, kaya ako ang inaasahan nila na tutulong. Nang may masmasan si tatay sa mga kailangan niya, ay huli na ang lahat, Papa Dudut. Nasa ibaba na kami. Hindi na siya nakabalik sa dati niyang trabaho at naging construction worker siya. Simula noon ay hindi na kami nakaahon pa. Hindi na kami nakapagbayad sa bahay kaya pinaalis na kami roon. Lumipat kami sa isang apartment na may isang kwarto at yun ang naging tahanan namin sa matagal na panahon. Nagpalipat-lipat ako ng trabaho hanggang sa mapunta ako sa isang BPO company. Kinailangan kong umalis sa tinitirhan namin para magstay sa isang boarding house na malapit sa aking pinagtatrabahuhan. Masyado kasing malayo ang bahay namin doon at talo rin ako sa pamasahe sa pang-araw-araw. Isa sa mga naging kaibigan ko sa trabaho ay si Sandra. Kahit pa marami ang nagsasabi na bad influence si Sandra kasi papalit-palit ito ng boyfriend at malandi daw ito, ay hindi yun naging hadlang para maging magkaibigan kaming dalawa. May chismis pa nga na meron daw itong sugar daddy kasi mamahalin lahat ng gamit nito. Katwiran naman ni Sandra kung meron daw siyang sugar daddy ay wala na siya sa kumpanya na yon. Marunong lang daw siyang sumideline kaya nabibili niya ang mga gusto niya.
Kung malandi ang tingin ng iba kay Sandra, iba ang tingin ko sa kanya. Isa siyang tunay na maasahan na kaibigan. Siya rin ang nagpayo sa akin pagdating sa mga lalaki. Palagi rin siyang nakikinig sa mga hinaing ko sa buhay, lalo na kapag pakiramdam ko ay susuko na ako sa pagsuporta sa aking pamilya. Sinabi niya sa akin na patuloy ko lang tutulungan ang pamilya ko sa abot ng aking makakaya. Babalik din daw sa akin ang kabutihan na ginagawa ko. Siya rin ang nagpapalakas ng loob ko sa tuwing pinanghihinaan ako. Para na nga kaming magkapatid na dalawa sa sobrang close naming dalawa. Sa sobrang close pa nga naming dalawa ay nagpatattoo kami parehas ng butterfly sa may braso namin. Yun ang tanda ng aming friendship. Hanggang sa dumating ang pandemic, hindi ko makakalimutan ang araw na yon dahil sa nawalan ako ng trabaho dahil sa pandemya. Isa ako sa natanggal sa kumpanya na yon, Papa Dudut. Parehas kami ni Sandra, wala akong choice kung di ang umuwi sa amin. Nalungkot ako kasi magkakahiwalay na kami ni Sandra. Aniya, uuwi na rin siya sa Cebu kasama ang pamilya niya. Mahirap daw makipagsapalaran sa Maynila sa paghahanap ng bagong trabaho, lalo na't kasagsagan pa noon ng pandemic. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko para kumita ng pera nang umuwi ako sa amin. Ang tatay ko ay tumigil din sa pagtatrabaho dahil sa pandemic. Umasa na lamang kami noon sa ayuda ng gobyerno. Dahil sa nauso noon ang pagbebenta ng pagkain online, ay sinubukan namin yon ng nanay ko. Gumawa kami ng chili garlic oil at ibinenta namin yon online. May mga bumibili pero hindi ganong karami. Kulang pa rin sa pang-araw-araw naming gastusin. Napakaliit pa ng tubo. Sinubukan kong maghanap ng trabaho sa online na work from home ang setup. Marami akong nakita pero hindi naman ako nakakapasok dahil sa karamihan sa requirements ay laptop at magandang internet connection. Hindi ako pasok. Wala akong laptop at data lang ang gamit ko. Talagang pinanghinaan ako ng loob noon, Papa Dudut. Masakit kapag nakikita ko na natutulog ng gutom ang mga kapatid ko. Kung minsan ay umiinom na lamang kami ng maraming tubig para mabusog tapos ay diretsyo tulog na. Kung walang ayuda na grocery na ibinibigay noon ay baka buong pandemic ay puro tubig ang ilalaman namin sa aming tiyan. Hindi na nga namin alam kung paano kami nakasurvive ng 1 taon na gano'n ang aming sitwasyon. Dumating pa sa punto na naputulan na kami ng ilaw. Pinagbantaan na kami ng aming landlady na palalayasin kami kapag hindi kami nakapagbayad ng renta. Kahit na anong sabi ni nanay na bawal magpalayas ng tenant sa panahon ng pandemic ay matigas pa rin ang aming landlady. Kahit paano ay naiintindihan ko ang landlady namin. Negosyo niya ang apartment at kailangan niya rin ng pera kagaya namin. Hanggang isang araw, tumawag si Sandra sa akin para mangumusta. Sa loob ng 1 taon ay nakakapag-chat naman kami pero hindi gaanong kadalas. Minsan lang din kasi akong magkaroon ng load para sa data dahil mas inuuna ko ang pagkain naming lahat. Kumusta ka na pala, Ara? Nandiyan ka pa rin ba sa inyo? Tanong ni Sandra. Oo, hindi na ako nakabalik sa Maynila. Ikaw ba? Nasa Cebu pa rin? Turan ko. Yes, dito na rin siguro ako for good. Eh di hindi ka pa rin pala nakakahanap ng bagong work. Mag-try ka ng mga work from home, ang sabi pa ni Sandra. Sinabi ko sa kanya na sinusubukan ko na yon pero hindi ako sineswerte. Dahil sa tagal kong walang mapaghinga ng aking mga problema. Ay kay Sandra ko lahat yon nasabi. Sanay na siya sa akin kapag ganon. Sinabi ko sa kanya na parang lahat ay gagawin ko para lamang magkapera. Talagang masakit kasi para sa akin na wala akong magawa kapag nagugutom ang aking pamilya. Kung pwede nga lang na ibenta ko na tong katawan ko.
Kaya lang meron bang bibili? Ang pabiro kong sabi. Alam mo may bibili naman ang katawan mo. To be honest, ganun ang ginagawa ko dati pa, Ara. Kaya nga palagi ako may extra money para sa luho ko hanggang ngayon. Hindi ko naging problema ang pera kahit nagkaroon pa ng pandemic, ang sabi pa ni Sandra. Ano? Ibig sabihin ay isa kang prosti? Hindi makapaniwalang tanong ko. Gaga hindi no, explain ko sa'yo. Want mo ba? Baka magka-interest ka. Tutulungan kita for free. Tura ni Sandra. Pinaliwanag ni Sandra sa akin ang sinasabi niyang pinagkukunan niya ng pera. Gumagawa pala siya ng mga maselang videos at ina-upload niya yon sa isang kilalang messaging app ngayon. Meron din siyang social media account na ang logo ay kulay blue na ibon. Sa social media app na yon, niya ina-upload ang teaser ng mga videos niya at nilalagay niya kung paano ma-avail ang mga videos niya sa messaging app na yon. Kumbaga ay need na magbayad na mga gustong makapanood. Marami raw nag-a-avail sa mga ganong videos at minsan ay mag-isa lang siya sa video at kung minsan ay may kasama siyang lalaki. Cellphone lang din ang kailangan ko. Hindi kailangan ng HD na videos. Okay lang din daw kahit naka-data connection lang ako. Saka syempre kapal ng muka at lakas ng loob. Nung una ay tumanggi ako. Sabi ko baka may makakilala sa akin saka hindi ko kayang kunan ng video ang sarili ko habang nakikipagtalik sa ibang lalaki. Ano ka ba? Pwede mo namang i-blur ang mukha mo o kaya ilagyan ng sticker. Ganon ang ginagawa ko o kaya ay bumili ka ng maskara sa bangketa. Maraming murang ganon. Kung hindi mo carry na may kasamang lalaki pwede namang solo ka lang. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Promise, mabenta ang solo videos. Wika pa ni Sandra. Pag-iisipan ko hindi kasi ako sanay sa ganyan. Turan ko. Ganyan din ako nung una. Pero kapag desperada ka na talaga na kumita ng pera ay lulunukin mo na lamang ang kahihiyan mo. Saka walang masama sa ganitong trabaho. Trabaho pa rin to. Katawan nga lang ang puhunan. Pero wala naman ako nilolokong tao. Kaya malinis pa rin ang konsensya ko. Basta sabihan mo lang ako kapag ready ka na at gusto mo na, ang sabi pa ni Sandra. Buong araw kong pinag-isipan ang offer ni Sandra, Papa Dudut. Inisip ko kung kaya ko bang gawin yon. Ang totoo ay hindi ko talaga kaya pero sa tingin ko kasi ay yon lang naman ang tanging paraan para magkaroon ako ng pagkakakitaan. Lalo na at pinapalayas na kami sa apartment. Kinabukasan ng umaga pagkagising ko ay naabutan ko ang nanay ko na umiiyak. Yan pala ay nagpunta ang landlady doon at sinabihan na 1 week na lang ang ibibigay na palugit sa amin. Kapag hindi pa raw kami nakabayad ay talagang paalisin na kami. 3 buwan na kasi kaming hindi nakakabayad sa renta. Ano nang gagawin natin, Ara? Baka sa kalsada na tayo nito tumira, ang umiiyak na wika ng nanay ko. Huwag po kayong mag-alala, gagawa po ako ng paraan, ang sabi ko. Sa pagkakataon na yon ay si Sandra ang tanging naisip kong makakatulong sa akin. Saka ang offer na sinasabi niya. Kinapalan ko ang mukha ko at nanghiram ako ng pera kay Sandra para sa pambayad namin sa renta at sa reconnection ng aming kuryente. Walang pagdadalawang isip na pinautang ako ni Sandra. Sinabi ko na rin sa kanya na gagawin ko na ang sinasabi niya na pinagkukunan niya ng pera. Huwag daw akong mag-alala dahil tutulungan niya ako at kung meron man akong katanungan ay sabihin ko kaagad sa kanya. Si Sandra ang gumawa ng account ko sa messaging app at social media app na sinabi niya dati. Tutulungan niya raw akong mag-promote ng account ko para maraming mag-avail ng videos ko. Nagkasundo rin kami na kapag kumikita na ako ay saka ko siya babayaran ng paunti-unti. Pinayuhan pa ako ni Sandra na mag-ipon sa kikitain ko. Para kung sakali na may emergency ako na pangangailangan ay hindi ko na problemahin pa ang pera. Ganon kasi ang ginagawa niya. Sa araw din na yon
ay nag-send na kaagad si Sandra ng perang hiniram ko sa kanya kaya nakabayad na kami ng utang namin sa renta at pinaasikaso ko na ang reconnection ng kuryente. May sobra pa kaya nakabili ako kahit papaano ng bigas at ng mga dilata. Ara, saan ka pala kumuha ng pera? Hindi naman siguro sa masama no? Tanong ni nanay sa akin. Ano naman pong masama ang gagawin ko para magkapera? Nanghiram po ko sa kaibigan ko kay Sandra. Wala naman problema kasi walang tubo saka kapag may trabaho na ako, saka ko po siya babayaran. Sagot ko. Mabuti kung ganun. Basta kahit wala na tayong makain ha, wag kang gagawa ng masama no? Para lang magkapera, paalala ng nanay ko. Nakaramdam ako ng guilt dahil sa pagsisinungaling ko sa nanay ko. Pero wala na kasing atrasan yon. Kailangan ko nang panindigan ang offer ni Sandra lalo na at meron akong utang na dapat bayaran. Nagpaka-positibo na lamang ako at inisip ko na baka iyon talaga ang paraan para makaahon kami kahit papaano sa kahirapan. Si Sandra ang gumawa ng mga account na kailangan. Mga sexy photos muna ang nilagay ko sa aking social media. Sinabihan na rin ako ni Sandra na mag-video ng sarili at damihan ko. Dapat daw ay may lamang maraming videos ang aking messaging app. Dahil doon nagsusubscribe ang mga tao na interesadong makita ang aking mga sexy videos. Sa unang beses kong i-video ang sarili ko ay ginawa ko yon sa banyo. Medyo nag-alinlangan pa ako at nahiya sa aking sarili pero pikit mata ko yung ginawa para sa pera. After a week ay nagkalaman ng mga video ang aking messaging app. Dahil na rin sa pagpopromote ni Sandra sa aking social media account ay nagkaroon na yon ng followers at marami na rin ang nagme-message sa akin na interesado na i-avail ang mga videos ko. Payment first muna bago ko sila ipasok sa aking messaging app. Sa loob ng 1 month ay kumita kaagad ako ng pera. Hindi naman malaki pero sapat na para sa pambayad ng mga dapat bayaran at mga pagkain ng aking pamilya. Unti-unti na rin akong nasanay na may ibang tao na nanonood sa aking sexy videos. Talagang inalis ko na ang hiya sa aking katawan. Naging maingat naman ako sa mga videos na aking ina-upload, Papa Dudut. Hindi ko sinasama sa video ang mukha ko o kaya ibine-blur ko yon. Naisipan ko ring bumili ng maskara kagaya ng sinabi sa akin ni Sandra. Makalipas ang 3 buwan ay nabayaran ko na kaagad ang utang ko sa kanya. Napakasaya ko, Papa Dudut, kapag talagang kumikita na ng pera ang isang tao ay hindi na niya namamalayan ang ginagawa niya kung tama o mali ba yon. Watch mo ang mga videos ko para magkaroon ka ng ideya sa mga dapat mo pang gawin. Mag-order ka ng mga toys. Marami nun sa online shops. Send ko sa iyo ang link na mga store kung saan ako bumibili. Payo ni Sandra sa akin. Kailangan ko ba talagang gumamit ng toys? Tanong ko. Oo naman. Baka kasi magsawa ang mga viewers mo sa iyo. Dapat may bago rin silang napapanood sa iyo. O kung carry mo makipag-collab ka. Aniya. Collab? Ano yun? Curious kong tanong. Makipag-collab ka sa ibang content creator. 2 kayo o kaya mas marami. Mas malaki ang kita sa ganun. Maraming mag-a-avail ng videos mo for sure. More money. Panghihikayat ni Sandra. Naku, hindi ko kaya ang ganun. Okay na ako sa solo lang ako. Tanggi ko. Ikaw ang bahala pero kung gusto mo ng maraming mag-avail ng videos mo, gawin mo yun, ang sabi pa ni Sandra. Ini-imagine ko pa lamang ang sarili ko na may kasama sa video ay kinikilabutan na ako. Kaya nakontento na lamang ako na mag-isa lamang ako sa mga video ko, Papa Dudut. Bumili na rin po ako ng mga toys na sinasabi ni Sandra at ginamit ko yon sa mga video ko. Noong una ay hindi ako komportable pero nang magtagal ay nasanay na rin ako. Ang naging problema ko nga lang ay kung paano ko itatago ang mga toys na yon. Sigurado ako na kapag may ibang makakakita noon ay may iskandalo ng sobra. Ang ginawa ko ay nilagay ko yon sa isang plastic at ibinalot ko sa aking damit at nilagay sa pinaka ilalim ng aking mga damit.
Isa lang kasi ang kwarto sa apartment namin kaya wala akong mapagtaguan ng maganda. Isang umaga'y umalis ako ng bahay para mag-grocery. Wala akong kasama dahil nakakatakot pang lumabas ng time na yon kahit medyo hindi na mahigpit ang lockdown. Pagbalik ko ng bahay ay tinawag ako ng nanay ko. Kinabahan agad ako kasi ang seryoso ng mukha niya. Pumasok kami sa kwarto at doon ay ipinakita niya sa akin ang mga toys na pinagkatago-tago ko. Inayos niya raw kasi ang mga damit ko kaya niya yon nakita. Bakit may ganyan ka, Ara? At ang dami pa. Ilang bang butas mo sa katawan mo at ganyang karami ang kailangan mo? Hindi makapaniwalang tanong ni nanay. Kulang na lang ay magpalamon ako sa lupa sa sobrang kahihiyan. May pangangailangan din po kasi ako saka alam niyo na wala akong boyfriend. Normal lang po yan. Pagsisinungaling ko. Sigurado ka ba na sa ganun mo lang ginagamit ang mga yan? Nagdududang tanong ni nanay. Opo, saan ko naman gagamitin ang mga yan bukod doon? Tugon ko. Sige, hindi ko sasabihin sa tatay mo na meron ka ng mga yan ha. Pero itago mo ng maayos. Saka may kondisyon ako, ang sabi pa ni nanay. Ano pong kondisyon, Nay? Kinakabahan kong tanong. Pahiramin mo ako ha. Hugasan ko na lang bago ko at pagkatapos gamitin, ang sabi ni nanay. Ang akala ko ay kung ano na ang kondisyon na hihingi ng nanay ko. Kahit medyo nakakadira ay pumayag na lamang ako, Papa Dudut. Kesa naman sa isumbong niya ako kay tatay. Mas nakakahiya yon. Kahit papaano ay nakahinga ko ng maluwag dahil hindi nalaman ng nanay ko kung saan ko talaga ginagamit ang mga toys. Nagpatuloy ako sa paggawa ng mga videos. Hanggang isang araw ay nakatanggap ako ng message mula sa isang lalaki. Kagaya ko raw siyang content creator at nakasubscribe siya sa mga videos ko. Diretsa niyang sinabi na gusto niya akong makakulab. Sinabi niya na bukod sa hati kami sa kikitain ng video na aming gagawin ay babayaran pa niya ako ng bukod sa pakikipag-collab ko sa kanya. Alam ko na sinabi ko dati na hindi ko gagawin ang bagay na yon pero nakakatukso ang halaga ng perang ibabayad niya sa akin. Kaya naman pikit mata akong pumayag sa pakikipag-collab sa kanya. Huwag daw akong mag-alala dahil safe ang identity ko sa kanya. At sana'y ganon din ang sa kanya sa akin. 1 week after ng pag-uusap namin ay nag-meet kami sa isang motel. Nauna siya sa akin doon at pagdating ko ay nakaset up na ang mga kamera. May dala rin akong maskara para hindi makita ang aking mukha. Magsusuot din kasi ng maskara yung lalaki at grabe ang kaba ko noon, Papa Dudut. Uminom muna kami ng kaunti para magkaroon ako ng lakas ng loob. Dahil sa pagkalasing ko ay naitawid ko ang video naming dalawa. Binayaran niya rin agad ang napagkasunduan naming pera na ibibigay niya sa akin. Nag-usap din kami tungkol sa video. Nagkasundo kami na siya ang mag-upload at 50-50 ang hatian namin sa kikitain. Pagkatapos noon ay parang wala lang na naghiwalay kami. Naligo ako ng husto pagkatapos at dumiretso rin ako sa grocery store para bumili ng mga pagkain at iba pang mga kailangan namin sa bahay. Pag-uwi ko ay binigyan ko ng pera ang nanay ko. Ara, nagtataka na ako sa iyo. Saan ka ba talaga kumukuha ng pera? Tanong ng nanay ko sa akin. May online job po ako, Nay. Kaya kahit nandito ako sa bahay ay kumikita ako ng pera. Saka please la, huwag niyo po sana akong tanungin kung paano ako nagkakapera. Hindi po sa masama galing yan. Hindi ko kayang pakainin kayo ng pera na mula sa hindi maganda. Turan ko. Nagwo-worry lang kasi ako sa iyo at baka kung ano nang nangyayari sa iyo. Pero dahil sinabi mo na may online job ka ay okay na. Sabi ng nanay ko. Makalipas ang isang buwan ay nagulat ako sa laki ng perang sinend sa akin ng nakakulab ko, Papa Dudut. Hindi ko kasi in-expect na ganun kalaki ang kikitain naming dalawa. Nang sabihin ko yon kay Sandra ay natuwa rin siya para sa akin. Dapat daw ay matagal ko na yung ginawa. Dumating na ako sa point na napapagod na ako sa ginagawa kong paggawa ng sexy videos, Papa Dudut. Dahil sa may ipon na ako ay naisipan kong bumalik sa Maynila para magtrabaho.
okay na naman ang sitwasyon kahit may pandemic. Last quarter ng 2022 ay natanggap ako sa isang BPO company. Sa ganong trabaho ang napili ko dahil sa sanay ako sa ganon. Itinigil ko na rin ang paggawa ng mga bagong video at hinayaan ko na lamang ang aking messaging app at social media account kung saan ay nakalagay ang aking mga video. Kahit kaunti, meron pa namang nag-a-avail ng mga videos ko kaya may pumapasok pa rin sa aking pera bukod sa sahod ko sa aking trabaho. Nung una ay naisipan kong i-delete na ang aking mga video pero dahil sa kumikita pa rin kahit papaano ay hindi ko na tinuloy pa. Lahat ng pera ang nakukuha ko roon ay nilalagay ko sa aking savings, Papa Dudut. Hindi ako natatakot na may kakilala ako na makakapanood ng mga yon. Kasi chinecheck ko rin talaga bago ko ipasok sa messaging app kung saan nakalagay ang aking mga video. Sa kalahat ng video ay hindi nakikita ang aking mukha kaya tiwala talaga ako, Papa Dudut. First month ko pa lamang sa aking trabaho ay merong nanligaw sa akin na katrabaho ko. Si Julius. Gwapo siya at masayahin. Mas nauna siya sa akin sa company na yon. Dahil sa crush ko siya ay sinagot ko siya, Papa Dudut. At sa paglipas na mga araw ay tuluyan na akong nahulog sa kanya. Kasi ang dami niyang magagandang katangian na hinahanap ko sa isang lalaki. Relihiyoso ang pamilya niya kaya every Sunday ay sumasama ako sa kanila para magsimba. Maging ang pamilya niya ay mabait din sa akin. Sabi pa nga ng nanay niya, sana raw ay ako na ang pakasalan ni Julius. Alam daw niya kung gaano nasaktan si Julius sa past relationship nito. Kaya sana'y hindi na yon maulit sa anak niya. Hindi lang sa pamilya ni Julius niya ako ipinakilala kundi sa mga kaibigan niya rin na taga roon sa lugar nila. Sumakto pa na may birthday ang isa kaya napainom kami ni Julius. Okay naman ang mga kaibigan niya, bali 4 na lalaki ang kaibigan ni Julius. Nang umuwi kami mula sa inuman ay sa apartment ko kami tumuloy para matulog dahil medyo malayo ang bahay nila. Habang magkatabi kami sa kama ay hindi ko naiwasan na mag-init. Ako ang gumawa ng first move para may mangyari sa aming dalawa pero nagulat ako nang pinigilan ako ni Julius. Bakit? Ayaw mo bang gawin natin to? Girlfriend mo naman ako kaya ayos lang, ang sabi ko kay Julius. Hindi naman sa ayaw ko. Ayaw ko lang isipin mo na ito ang habol ko sa'yo. Mahal kita, Ara. Kasama sa pagmamahal na yon, ang pagrespeto ko sa'yo. Turan niya. Pangit ba ako kaya ayaw mo? Nagtatampo kong tanong. Hindi, para sa akin ikaw ang pinakamaganda sa lahat ng babae. Pero makakapaghintay kasi ang bagay na yan. Gusto ko na kapag kasal na tayo at mag-asawa na tayong dalawa ay saka natin gagawin yan. Paliwanag pa ni Julius. Sigurado ka ba? Hindi na magbabago ang isip mo? Tanong ko pa. Sure ako, Ara. Matulog na lang tayo. Wika ni Julius at niyakap niya ako. Sobra ako na-touch sa sinabi ni Julius, Papa Dudut. Hindi ko inaasahan na ganon niya pala ako ginagalang. Siguro kung ibang lalaki yon ay baka pagsamantalahan na ang kalasingan ko. Pero iba siya. Kahit nalasing siya ay hindi siya nagpapadala sa pang-aakit ko sa kanya. Feeling ko tuloy ay sobrang espesyal ko para kay Julius. Doon ko nakita na hindi talaga ako nagkamali sa pagsagot sa kanya. Napakasaya ko rin nang sabihin niya na gagawin namin yon kapag mag-asawa na kami. Ibig sabihin ay seryoso siya sa akin at balak siyang pakasalan ako. Sinabi ko sa aking sarili na hindi ko na papakawalan si Julius. Siya na ang lalaking nakikita ko na makakasama ko sa panghabang buhay at magiging ama ng aking mga magiging anak. Wala na akong pakialam pa kahit wala pang 1 taong kaming nagkakakilala. Ipinakilala ko na rin pala si Julius sa pamilya ko. Isinama ko siya nang minsan akong umuwi sa amin. Nakita ko naman na nagustuhan ni nanay at tatay si Julius para sa akin. Naging mainit ang pagtanggap nila sa boyfriend ko at nagkakwentuhan agad sila ni tatay na para bang matagal na silang magkakilala. Napansin ni Sandra na hindi na ako gumagawa ng videos. Nawala na rin daw ang mga nakasubscribe sa aking messaging app.
Dapat daw ay maging active ako kagaya niya para tuloy-tuloy ang pagpasok ng malaking pera sa akin. Hindi na talaga ako gumagawa ng mga video ngayon, hindi ba? May work na ulit ako. Ayoko nang i-delete yung mga videos ko kasi kahit papaano ay may kita pa rin. Sabi ko pa kay Sandra. Alam mo, feeling ko hindi lang dahil may regular work ka na kaya ka nag-stop. Kilala kita, Ara. Umamin ka nga sa akin. May iba pang reason, no? Ang sabi pa ni Sandra. May jowa na kasi ako ngayon. Hayaan mo, ipapakilala ko siya sa iyo. Sagot ko. Sinasabi ko na nga ba, in love ang beshi ko. Pero okay lang yan. Kung saan ka happy, support kita. Masaya ang sabi ni Sandra. Isang araw habang nagbabrowse ako sa Facebook ay may nakita akong viral post tungkol sa isang babae na pinagpapiestahan ang scandal video. Marami ang comment sa post na yon na pinagtatawanan yung babae. Bakit daw nag-video? Kumalat daw tuloy. Bigla akong natakot para sa aking sarili. Napakadali lang kasing i-download ng mga videos ko. Basta nandun ka sa messaging app ay pwedeng nang ma-download. Kahit na hindi kita ang mukha sa mga video ay natakot pa rin ako. Kaya ng moment na yon ay walang pagdadalawang isip na dineactivate ko na ang aking messaging app. At ang aking social media account na ang logo ay ang asul na ibon. Kinausap ko si Sandra tungkol sa bagay na yon at aniya ay huwag akong matakot dahil hindi naman kita ang mukha ko sa mga video. Kung natatakot daw ako ay tama raw ang ginawa kong pagde-deactivate. Para raw yon sa peace of mind ko. Si Sandra naman ay hindi natatakot kung kumalat ang videos niya sa publiko. Wala raw siyang pakialam at wala rin naman daw siyang pinangangalaga ang reputasyon. Mas okay nga raw kung kumalat kasi magva-viral siya at makikilala pa. Panay tuloy ang dasal ko na sana'y walang makakilala sa akin sa mga video ko at sana'y walang nag-download ng mga yon. Ilang beses din akong naisama ni Julius kapag may lakad silang magkakaibigan. Dahil doon ay mas lalo kong nakilala ang mga kaibigan niya, Papa Dudut. Medyo naging close na rin ako sa kanila. Isang gabi, habang papatulog na ako ay nakipag-video call si Sandra sa akin. Paano ay may nakita raw siyang isang user sa social media na may blue na ibon ng logo na pinopost ang video ko. Ang matindi pa ay binebenta ng user na yon ang mga video ko. Pinagkakakitaan ng mga ginawa kong video ng ibang tao. Malamang daw ay isa yon sa mga nag-avail ng mga video ko at dinownload ang mga yon. Nag-chat agad ako sa taong nagbebenta ng mga video ko at sinabi ko sa kanya na sa akin ang mga video na yon. Gumawa ako ng dummy account para na rin sa proteksyon ng totoo kong pagkatao. Pero imbes na mag-reply ay blinak ako ng tao na yon. Humingi ako ng tulong kay Sandra at ang sabi niya ay ipapamass report daw niya ang user na yon para mabura na ang account. Ang totoo niyan, hindi ako natatakot na may ibang tao na gumamit sa mga video ko para pagkakitaan. Kinakatakot ko ay baka may kakilala ako o si Julius na makapanood nun at ma-recognize na ako yon. Natatakot ako na baka kapag nalaman ni Julius na may mga ganon akong video ay mag-iba ang tingin niya sa akin at ang masaklap ay makipaghiwalay siya sa akin. Halos gabi-gabi akong hindi makatulog ng maayos, Papa Dudut. Palaging tumatakbo sa isipan ko ang problema ko na yon. At dumating na nga ang kinatatakutan kong mangyari. Napansin ko kasi na hindi na ako sinasama ni Julius sa mga kaibigan niya kapag may lakad sila. Kapag kasama ko si Julius ay parang ang layo palagi ng tinatakbo ng isip niya. Minsan pa ay ang bilis niyang mairita sa akin. Nagtaka na tuloy ako. Kaya nang isang beses na magkasama kami ay hindi ko na napigilan ang magtanong. Julius, may problema ba? Galit ka ba sa akin? Pinagawa ba ako na hindi mo nagustuhan? Tanong ko kay Julius. Ilang araw ko na kasing napapansin na parang ang cold mo sa akin. Dugtong ko pa. Meron. At hindi ko alam kung kanino ko magagalit. Sa'yo ba o sa mga kaibigan ko? Seryoso ang mukha ni Julius nang sabihin niya yon. Sa mga kaibigan mo? Bakit? Ang naguguluhan kong tanong. Inilabas ni Julius ang cellphone niya, isang video ang pinanood niya sa akin.
At nanlamig ako dahil video namin yon ang nakakulab ko dati sa paggawa ng sexy video. May isa pang video siyang ipinakita sa akin na solo naman ako. Nang tinanong ako ni Julius kung ako ba ang babaeng nasa video ay tinanggi ko yon. Sinabi ko na hindi ko kayang gumawa ng ganong video pero na-corner ako ni Julius nang ipakita niya sa akin ang tattoo ng babae sa video ay kagaya ng tattoo ko. Magkatulad ang design at kung saan yon nakalagay. Ang mga kaibigan ko ang una nakapanood ng video mo. Hindi ko na tinanong kung saan nila napanood. Sinabi nila sa akin na mukhang ikaw daw yung babae dahil sa tattoo mo. Pinagpiestahan nila ang video mo sa group chat namin. Kaya nagalit ako sa kanila. Ipinagtanggol pa kita sa kanila kaya umaming ka na, Ara. Ikaw ba ang babae na yon? Mataas ang boses na sabi ni Julius. Hindi ako yun. Marami naman siguro ang babae na may kagaya ng tattoo ko, hindi ba? Patuloy kong pagsisinungaling. Sa paraan ng pagtingin ni Julius sa akin ay para bang alam na niya na ako talaga yon. Siguro ang gusto niya ay sa bibig ko mismo manggaling ang katotohanan. Kaya lamang ng time na yon ay natatakot akong umamin, Papa Dudut. Baka sa sandaling umamin ako ay makipaghiwalay na siya sa akin. Hiyang-hiya din ako nang malaman ko na napanood pala ng mga kaibigan niya ang video ko at maging si Julius ay napanood din yun. Hindi naging maganda ang pagtatapos ng pag-uusap namin ni Julius. Ang sabi niya ay hindi na niya alam ang gagawin at iisipin niya. Nakipag-cool off muna siya sa akin para raw makapag-isip siya kung dapat pa naming ipagpatuloy ang aming relasyon o hindi na. Nakiusap ako sa kanya na huwag siyang makipag-cool off sa akin pero buo na talaga ang desisyon niya. Pakiramdam ko ay pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Kagaya ng dati ay si Sandra ang agad kong tinakbuhan para humingi ng advice. Feeling ko tuloy, ako ang may kasalanan kung bakit ito nangyayari. Sana pala hindi na kita hinimok na gawin ang trabaho ko. Sorry, Ara. Malungkot na sabi ni Sandra. Ano ka ba? Hindi kita sinisisi, saka wala ka rin kasalanan. Desisyon kong gawin ang mga video na yon, saka wala rin akong pinagsisisihan dahil kung hindi ko yon ginawa ay baka napalayas na kami sa apartment o baka namatay na kami sa gutom. Ang hindi ko lang talaga ine-expect ay ang mga consequences ng paggawa ko ng video. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito nang ginawa ko yon. Wika ko. Bakit kasi sa dami ng sexy video na pwedeng mapanood ng mga kaibigan ni Julius ay video mo pa? Ano na palang gagawin mo ngayon? Ang sabi pa ni Sandra. Siguro hihintayin ko na lang na makipaghiwalay si Julius sa akin. Malungkot kong wika. Alam mo, Ara, base sa pagkukwento mo sa akin about Julius ay mabait naman siya. Siguro ang gusto niya lang ay sabihin mo ang totoo. Ano kaya kung umamin ka na? Sabihin mo na ikaw nga yung babae sa video scandal na yon. Suggestion pa ni Sandra. Hindi ko kayang gawin yan. Baka pandirihan niya ako. Turan ko. Kung mahal ka niya talaga, hindi ka niya pandidirihan. Basta explain mo sa kanya ng maayos kung bakit ka may ganong video. Sabihin mo ang totoo. If ever na hindi ka niya tanggapin after mong sabihin ang katotohanan ay tanggapin mo rin ang desisyon niya. Hindi kasi lahat ng lalaki maintindihan ang ginawa mo, ang sabi pa ni Sandra. Pinag-isipan ko ang mga sinabi ni Sandra sa akin, Papa Dudut, hanggang sa ma-realize ko na hindi yon maaayos o magkakaroon ng kasagutan kung hindi ko sasabihin kay Julius ang katotohanan. Sinubukan ko makipagkita kay Julius at nakipagkita naman siya sa akin. Pinapunta niya ako sa bahay nila, sa kwarto niya kami nag-usap para walang ibang makakarinig. Inamin ko sa kanya na ako ang babaeng nasa video at natakot ako na umamin sa kanya nung una dahil baka makipaghiwalay siya sa akin. Sinabi ko rin na kaya ako gumawa ng ganong video ay dahil sa pera. Matapat kong sinabi sa kanya ang dahilan ko kung bakit ko yun nagawa, Papa Dudut. Ayoko sanang umiyak habang nagpapaliwanag kay Julius dahil baka isipin niya na nagpapaawa ako pero ang hirap pigilan na hindi ako maiyak. Pakiramdam ko kasi noon ay napakadumi kong babae. Kung makikipag-break ka na sa akin ngayon ay tatanggapin ko kahit masakit. Maintindihan kita. Lumuluha ko pang wika.
Hindi ako makikipag-break sa iyo, Ara. Hinintay ko lang na umamin ka dahil ayoko ng sinungalin. Saka ngayong alam ko na ang dahilan mo kaya mo nagawa ang mga bagay na yun ay naiintindihan kita. Wala akong karapatan na husgahan ka dahil wala ako sa posisyon mo. Buong pag-unawa na sabi ni Julius. Para akong nananaginip sa sinabi ni Julius, Papa Dudut. Hindi ko kasi inaasahan na sa kabila ng pagsabi ko sa kanya ng totoo ay magagawa pa rin niya akong tanggapin. Siniguro ko naman kay Julius na matagal na akong tumigil sa paggawa ng video at hindi na ako babalik. Kinausap din ni Julius sa mga kaibigan niya tungkol sa mga video ko. Pinadelete niya sa mga ito lahat ng yon at sinabi niya na simula sa araw na yon ay ayaw na niya na pag-usapan ang bagay na yon. Minsan ay na-open ko kay Julius na paano kung makita ng isa sa pamilya niya ang video ko. Ang sabi niya ay huwag akong mag-alala dahil ipagtatanggol pa rin niya ako. Kasama raw sa minahal niya sa akin ang nakaraan ko. At kung sakali na mapanood nga ng pamilya niya yon at sabihin sa kanya na hiwalayan ako ay hindi niya gagawin. Masyado niya raw akong mahal para magpadikta sa ibang tao. Hindi ko tuloy alam kung ano bang kabutihan ang nagawa ko sa buhay ko para ibigay ng Diyos ang kagaya ni Julius sa akin. Papadudot kung minsan ay napapatanong ako sa sarili ko kung deserve ko ba talaga siya dahil sa hindi magandang nakaraan ko. Pero siguro nga si Julius ang nilaan ng Diyos na makakasama ko sa panghabang buhay. Dahil siya ang lalaking kayang tanggapin kung ano ako at ang aking nakaraan. Ang kailangan ko nalang gawin ay suklian niyo ng wagas na pagmamahal at katapatan. Ngayong taon ay nag-propose na si Julius ng kasal sa akin, Papa Dudut. Ang balak namin ay late this year kami magpakasal. Kahit paano ay hindi na ako natatakot kung may makapanood man ng video ko dahil alam ko natanggap na ako ng lalaking mahal ko at nauunawaan niya kung bakit ko yun nagawa. Ngayon din ay mas nararamdaman ko na mas minamahal na ako ni Julius. Siguro ay dahil yon sa pag-amin ko sa kanya ng katotohanan. Nang malaman ni Sandra na nag-propose si Julius sa akin ay tuwang-tuwa siya, talaga raw na magwawala siya kapag hindi siya ang kinuha kong maid of honor. Sabihin ko lang daw kung kailan ang kasal at talagang aalis siya sa Cebu para sa araw na yon. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Papa Dudut. Alam ko na marami sa mga nakakarinig ng kwento ko na ito. Ang huhusgahan ako at malugod ko yung tatanggapin. Maraming salamat sa iyo, Papa Dudut. Sana'y pagpalain lalo kayo ng ating pong may kapal. Lubos na gumagalang, Ara. Lahat po tayo ay may pagkakamali at kasalanan na nagawa at mahalaga na ito ay ating pagsisihan at gawin ang lahat upang ito ay maitama. Dahil sa tayo ay parehas lamang na nagkakamali at nararapat lang na iwasan natin ang panghusga sa ating kapwa. Lalo na't hindi natin naranasan ang sitwasyon na naranasan nila. Mag-isip muna tayo kung ang salita bang ating bibitawan ay makakasakit sa ating kapwa. Magpasalamat na lamang tayo dahil hindi natin napagdaanan ang napagdaanan nila. Tunay nga na kapag mahal mo ang isang tao ay tatanggapin mo ang lahat-lahat sa kanya. Kahit pa ang pinakamadilim na parte ng kanyang nakaraan. Bihira na sa panahon ngayon ang makatagpo ng isang tao na tanggap ang lahat sa iyo. Kaya kapag nakita mo na siya, ay alagaan mo siya at mahalin kagaya ng pagmamahal niya sa iyo. Suklian mo ng pagmamahal at pagtanggap na ibinigay niya sa iyong buong pagkatao. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at sana po ay suportahan niyo din po ito tulad ng pagsuporta ninyo sa channel na ito. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers namin. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.
sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories.